Hinuli ang driver ng isang kolorum na van sa Cubao, Quezon City. Sumugod naman ang may-ari ng sasakyan, saka nagpakilalang kamag-anak daw siya ni DILG Secretary Benhur Abalos. Pero hindi yan bumenta. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Bandang alas 6 kaninang umaga nang sitahin ng mga tauhan ng MMDA ang van na ito sa Cubao, Quezon City. Kolorum yan at naghahatid ng mga pasahero. Saan po kayo papunta? Laguna po. Lahat po kayo, Laguna. Magkano po yung per rate nyo po? Per head? Pa? 200 po. Hinuli ng MMDA at ng mga tauhan ng Department of the Interior and Local Government ang driver ng van. Pero nagmatigas na sumuko ang driver. Giniit daw nito na pamangkin ni Interior Secretary Benhur Abalos ang may-ari ng sasakyan. Sumugod pa nga raw ang kaanak nito sa tanggapan ng MMDA para raw makipag-areglo. Pumunta kaagad yung babae po dito, telling everyone na ako'y kamag-anak ni SILG. At inorderan niya ngayon mga tao na dali nyo dito yung tao ko papunta sa MMDA kasi yan ay aking aarborin gamit yung kanyang name dropping at influence. Pero hindi umubra yan sa mga otoridad, lalo't mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpaalala kamakailan sa mga naghahari-harian daw sa kalsada, partikular yung mga taga-gobyerno pa man din. Itong babaeng ito ay malayong kamag-anak o kamag-anak ng ating sekretary. Hindi naman maalala ni Secretary Abalos kung kamag-anak nga niya ang operator. Pero giit niya, maski sino yan, maski kamag-anak ko kasi tuluyan yan. Hindi po pwedeng ganyan. Pagdating sa mga ganitong bagay, of course, wala kang pipiliin dito. Bukod sa kolorum na van, nabisto ring peke pala ang lisensya ng driver nito. Nahalata yan nang makitang mali ang spelling ng pangalan ni LTO Chief Vigor Mendoza. Imbes na Vigor, Vicor ang nakalagay sa pekeng driver's license. Napag-alaman din ng MMDA na peke ang registration ng van. Ikatlong beses na ring nahuli ang driver. Una noong November 2023 at pangalawa ay ngayong taon lang din. Patong-patong na reklamo ang haharapin ng driver at ng operator. Kabilang dyan ang falsification of public documents with conspiracy, estafa, pretending to possess influence, resistance and disobedience to local order at light threat. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.